Hello, all subscribers, all zodiac signs. Ito yung gabay nyo para sa araw na ito. So, ayan guys, ito yung rule. No? Since ilang beses na akong nagkaka-problem pag-upload sa Facebook na walang sound, audio. No? Hindi ko na po fault kasi napapansin ko pag ina-upload ko sa YouTube same video, wala naman pong problema. Pero kapag sa Facebook laging may issue. No? So, napapansin ko parang okay yung video mo do once na less than 30 minutes yung video mo. O, sabihin na natin 30 at max. So, ayan. Kapag itong reading ko yung daily gabay ko para sa inyo, lumagpas to ng 30, hindi ko na to i-upload ng Facebook. No? So, ang gagawin ko, i-share ko na lang yung link nitong YouTube video doon. So, pasensyahan na lang. Kasi, ilang beses na yun, nakaksaya ng oras. Alam nyo yun. O, ayan. So, kung bago nga pala kayo dito, plus Purple Teen, kung hindi pa po ay nakaka-subscribe, syempre, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. At para naman sa mga hindi pa updated sa aking Facebook page, paki-like and follow. Doon po ako nagtatanggap ng bookings at inquiries pagdating naman sa personal reading. So, yan. Hanapin nyo lang po yung description diyan sa baba, hanapin nyo lang po yung link, no? So, hindi po ako nag-entertain nun sa mga comments. Huwag kayong magtampo kung hindi ko kayo sagutin kasi private messages lang talaga. Hindi ko po pinopost yung mga, pricing ng readings natin dyan. Okay. So, let's start. Dating gawi. Start tayo, Aries up to Pisces, no? So, from fire signs, air signs, earth signs, and water signs. Hello, Aries. Kamusta? Sana ikaw ay okay ngayong araw na ito. So, ito guys, hindi ito mag-expire ha. Kung kailan nyo makita tong reading na to, yun yung time, nagagana pa lang pong gabay ninyo. So, kahit late na, walang problema. Okay, tignan muna natin yung overall reading mo pala. Aries. Oh, may lady. Oh, ayan. Mukhang merong babae. Ang lakas na energy ng babae dito. Ayan. Kung babae ka, pwedeng ikaw yan. Nire-represent ni lady or hindi. Pwedeng girl lalo mo, o may babae dyan sa paligid mo, whether jowa mo man or hindi. And cross. Okay, so someone suffering. So, pwedeng babae. May malakas ng energy dito ng babae na suffering, in pain. So, pwedeng may malalang sakit or pwedeng may matinding pinagdaraanan. Yan. Pain and suffering yung main energy mo. Naku, that's a negative energy. Wow, you have the Wheel of Fortune. Ang ganda. Alam mo, nakikita ko maganda yung sitwasyon ngayong araw mo kasi may Wheel of Fortune. No? So, kung nung mga nakaraang araw o kahapon, hindi maganda yung kalagayan mo, meron ng improvement ngayon with the Wheel of Fortune. Ayan, oh. So, ayan. Maganda yan. Ito ay, isang very positive na timing para sa iyo. Kumbaga, ito yung time na malaki yung chance mo of success. So, samantalahin mo tong Wheel of Fortune habang ikaw ay nasa panahon ng swerte. Okay? So, expect na may magandang pagbabago or improvement ngayong araw na to. Meron ka ring 4 of Pentacles. Okay, so pwedeng iba masyado kayong materialistic. Iba to the point na nagiging greedy na kayo, mahalaga na lang sa inyo pera, material. Nakakalimutan nyo na yung mga, alam mo yon, yung mga bagay na mas
mahalaga kaysa sa pera, kaysa sa material, no? Parang nagiging mababaw na yung ano ninyo, yung point of view, yung nagiging mababaw na yung mga pinapahalagahan ninyo lately. Masyado na lang kayong fixated sa pera. Okay? Or otherwise, this is an indication of financial stability. So, ibig sabihin, maganda ang kalagayan na pagdating sa pera mo, financial mo, ngayong araw na to. Okay, you also have the Knight of Pentacles. So, ang nafe-feel ko dito is someone who is young, pero alam mo yun, maaga siyang naging wise pagdating sa pera or pagnenegosyo. Ngayon, no? Pwedeng may Taurus, Virgo, Capricorn energy. So, ayan. It could be you, kung ikaw yung tinutukoy niyan, or someone, anak mo, kapatid, no? So, yan. Nakikita ko rin, if ever na nagsisimula ka na business or kung ano man yung bagay na sinisimulan mo, ginagawa mo, project, no, pwedeng mabagal yung progress. Pero asahan mo na slowly but surely yan with the Knight of Pentacles. Okay? Parang pagong. Mabagal pero consistent. Alam mong makakarating siya dun. No, yun. So, depende na sa'yo kung ma-appreciate mo ba yan o gusto mo talaga yung madalian. Syempre, hindi naman lahat ng bagay ganun. Merong 2 of Pentacles dito o pwedeng yung iba napaka-busy. Juggling act kayo ngayong araw na to. Dami nyong task. Nagmumultitask kayo. No, may mga may mga bagay na ewan ko kung kaya nyong gawin ng sabay-sabay lahat yung mga yan. Ayan yung energy. Kung parang dalawang bagay na ginagawa mo ng sabay. Ayan, kagaya nitong babae, kumakain siya 2 ice cream. So, parang hindi ka na maganda o gaga dyan. Parang yan yung energy. Sige. Tignan na natin closing message mo, Aries. Meron kang hidden depths. Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. So, ayan, the truth will set you free. Yun yung mensahe para sa ngayong araw na to. Aries, mukhang may mare-reveal. At itong revelation na to, itong katotohanan na lilitaw, ito daw yung makakapagpalaya sa'yo. No? So, kaya siguro may suffering dyan. Once na nalaman na, nagkaalaman na ng totoo, lumitaw na yung katotohanan, matatapos na yung suffering mo. Okay, Aries, thank you so much. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Hello, Leo. Ito yung gabay mo sa araw na ito. So, kung kailan mo ito makuha, doon palang gagana itong gabay mo, ha? Hindi naman ito mag-e-expire. Kung bago nga pala dito, don't forget to subscribe sa aking YouTube and paki-like and follow din ang aking FB page. Kung interesado sa personal reading, mag-PM kayo sa aking FB page. Yung link at details nasa description. Ano ang main energy mo ngayong araw na to? Leo, you have the moon. Okay, these are secrets or secret. Kung hindi marami, no? Something na hidden. Mystery. Yan. May something mysterious, something hidden, or sinisikreto. Whether ikaw tong may sikreto or yung ibang tao, sinisikreto nila sa'yo or tinatago nila sa'yo. Leo, you have the 6 of Swords. Kung gusto mo nang umalis, Leo, gusto mo na magkaroon ng pagbabago, gusto mo na magkaroon ng kaginhawaan, or gusto mo nang makalipat sa better situation, better place with the 6 of Swords. No, hindi ka na makapaghintay na alam mo yon na makarating dun sa
sa place na deserve mo, sa place na tahimik, sa place na magiging okay ka, na magiging better yung situation mo. Pero some of you, mostly, nakalagpas na kayo sa storms ng buhay ninyo. Ayan yung storms, so naiwan na dun. No, so, pwedeng nalagpasan nyo na yung storm na yan. Pwedeng yung iba nasa, alam mo yun, on the way na kayo dun sa magandang lugar, sa magandang situation na napupuntahan ninyo. So, ibig sabihin lamang nito, you are transitioning into a better situation, into a better place. Kung literal man na, ikaw ay lilipat. Lilipat ng trabaho, lilipat ng tirahan, lilipat ng partnership, and so on and so forth, no? You also have the 7 of Swords. Parang nafe-feel ko dito sa 7 of Swords mo, someone is wearing a false, someone is wearing a mask, no? Kumbaga, itong someone is a false person, hindi mo alam, parang nagpapanggap lang. Or meron siyang, parang con artist, alam mo yun, yung nagsusuot lang na iba-ibang maskara para magpanggap. Pero may tinatago siya, no? So, hindi ko alam kung kilala mo yan, pero parang may ganyang energy dito na someone who is impersonator, nagpapanggap siya. So, syempre, usually pagka nagpapanggap, alam na natin yan na hindi magandang senyales. Kasi kung talagang matino kang tao, bakit mo naman pagtatakpan yung totoong personality mo? No? So, di ba dapat open lang? Bakit dapat wala kang tinatago? So, ayan. Di ko alam kung aware ka dyan sa ganyang person or may masasabi ka na may ganyan na nangyayari ngayon sa'yo. Meron ka ring 4 of Pentacles dito. No? So, parang iba yan, niyayakap ninyo yung piggy bank ninyo. Kapit na kapit kayo dito sa ipon yung pera. Ayaw nyo talagang basagin yung piggy bank. Okay? So, yan. Baka kasi darating yung, yung situation. No, pwede ngayong araw na to, baka kailanganin mo ng basagin yung pera na inipon mo. Lalo na kung may pagkagamitan na importante or emergency, Leo, di ba? So, pwedeng indication ito na mababasag na yung alkansya mo or mababawasan na yung savings mo sa bangko man yan or saan nakalagay. Okay? At saka, Leo, wag mong tangkain na gawin yung mga obligasyon or duties ng iba. Ayan, wag mong saluhin lahat, wag mong kunin lahat yung trabaho nila, wag mong gawin yung trabaho nila. No, hayaan mo silang gawin yung responsibilities nila, hayaan mong gawin nila yung mga trabaho nila. Kanya-kanya kayo ng role. Hindi mo kailangan na dito, akuin lahat. Leo, no? So maliwanag 'yan. Kasi ikaw rin naman ng ikaw rin naman ang mahihirapan. And hindi naman tama na ginagawa mo yung mga responsibility ng iba. Paano nila, paano sila matututo sa buhay kung lagi mo na lang aakuin yung mga trabaho nila, yung mga responsibilities nila. Hayaan mo sila. Hayaan mo silang gawin yung mga dapat nilang gawin, yung mga responsibilities nila. Hindi yan yung paraan para turuan mo sila, Leo, or hindi yan yung paraan para matulungan mo sila. The more na ginagawa mo yan, the more lang na hindi mo sila tinutulungan. Lalo mo silang ginagawang irresponsible. Okay? So, tignan na natin yung closing message mo, Leo. Meron kang light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Okay, somewhat related dito sa moon card mo. So, okay. Nafe-feel ko, kung meron mang darkness dito sa moon, ito nga yung mystery na sinasabi ko, yung secret,
No? Ano to? Magkakaroon ng kaliwanagan. Magsha-shed ng light itong fairy And may expose ko ano man yung nagtatago sa darkness. So, ayan, kung sino tong nakamaskara na to, yung sinasabi ko sa iyo kanina, may expose yan. Okay, Leo. So, ito yung gabay mo ngayong araw na to. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Hello, Sagittarius. Ito yung gabay mo ngayong araw na ito. Kung bago ka dito, ako nga pala si Purple Teen. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. And don't forget to like and follow my Facebook page. Lalo na sa mga mahilig sa personal reading. Mag-send kayo ng private message doon. Hanapin nyo lang yung link nakalagay sa description below. Overall energy mo, Sagittarius, tumalon. Moon. Naku, dalawa na kayo. Si Leo at ikaw. Moon. Pwedeng itong fear, insecurities, emotions mo, Sagittarius, overcoming you. This could also indicate of your intuition. So, pwedeng open ang iyong senses, yung iyong third eye. Pwedeng malakas yung kutob mo, yung knowing mo. Inner knowing, okay? So, yan. Pwede rin may something weird or mysterious going on sa paligid mo. Okay? Something na supernatural at saka basta something weird. Something weird is going on dyan sa kapaligiran mo. By the way, Sagittarius, kung kailan mo makita itong gabay na to, doon pa lang gagana. Okay? Wala naman expiration ito. Usually, timeless yung mga ginagawa ko. Meron kang Ten of Pentacles. Ang ganda. So, this is a get-together. Yung mga family members. No? Pwedeng mga relatives din. Hindi lang yung mga magulang mo, lolo-lola mo, mga kapatid mo. Ayan, May gathering Hindi ko alam kung meron bang okasyon. Parang may handaan dito, salo-salo. O kahit wala namang occasion, yung tipong lang, yung magbabanding lang kayo na family. No? So, ayan. Ang saya-saya ng family. So, mukhang meron something na, may kasiyahan or may masayang mangyayari ngayon regarding sa family mo. Meron ding Hierophant. Ang nakita ko dito is something na pagpapasa ng knowledge. Ayan, Parang isa nagpapasa ng book. So, parang mentorship or studying. Pwedeng merong estudyante, literal, nag-aaral, masterals, or anything na parang nag-aaral uli. No? Pwede ring indication ng marriage itong Hierophant, ha? So, pwedeng may kasalan dyan around the corner. Meron ding the moon. Double yung moon mo. Something mysterious is going on talaga. Something that is out of the ordinary. Sagittarius. Dito sa paligid mo. Parang may mystery talagang bumabalot dyan sa'yo no? So, ikaw ang makakakiramdam yan. Okay? Meron ka ring Ten of Swords dito. So, this is a collapse of plans, Sagittarius. Pwedeng hindi magwo-work yung mga pinlano mo, no? Guguho yung mga plans. No, this is a crumbling ang nafe-feel ko Guguho nga Kung ano man 'tong magko-collapse, guguho. So, ito ay failure actually. This is a card of failure. No? So, kung ano naman 'to, kung negosyo man 'yan o anything na ginawa mo, it would affect you very much to the point na maapektuhan ka emotionally. That's why may moon. No, so isa 'yan. Pero bukod dun sa magiging very emotional ka about this, is yun nga, sabi ko nga merong supernatural or weird going on dyan sa paligid mo. Okay? Sagittarius, tignan na natin closing message mo. Pure intention daw, sabi ni Oracle of the Fairies.
Pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. So this is a very positive energy. No? Ibig sabihin, dapat maganda yung intention mo. Baka naman this is your energy. Na very pure yung intention mo. Okay? So, this is a magnet of blessings. So, kapag puro yung intention mo, walang bahid ng masama, ng kahit anong mali siya or negativity, alam mo yon, yung malakas ang manifestation ng mga blessings sa iyo. Ayan, o. O, yeah. Make sure daw, sinasabi, nire-remind ka nitong card mo, make sure na maganda or pure yung intention mo. So that yun din yung maa-attract mo na blessing. Maganda rin. Okay? Sagittarius, ito yung gabay mo sa araw na to. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Hello there, Gemini. Kamusta kayo dyan? Ito yung gabay nyo sa araw na ito. Ako nga pala si Purple Teen. Para sa mga bago dito, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. And kung hindi pa po kayo naka-like and follow sa aking Facebook page, paki-like and follow na rin. Diyan na rin po kayo mag-send ng private messages nyo kung mag-i-inquire kayo or mag-book ng personal reading. Hanapin nyo lang yung link sa description below. So, galiin niyo pong magbasa. Okay? Overall energy mo, Gemini, you have stork. This is a card of movement and changes. So, pwedeng may paglilipat. No, halimbawa ikaw, pwedeng nagbago na yung isip mo about something. No, biglang nagbago isip mo or nagbago ka na ng address, nalipat ka or lilipat ka ng tirahan or lilipat ka ng bagong company. Or lilipat ka ng bagong jowa, o di ba? Basta anything na may kinalaman ng pagdilipat o pagbabago. O di ba, Gemini? O, tignan na natin yung iba mo pang energies. Excuse me. You have 3 of Pentacles, Gemini. 9 of Swords. Okay, mga iba sa inyo nag-overthink. Ang daming isipin, naming pinoproblema. Ano ba itong mga nakaka-stress para sa'yo? Or pwedeng kang nagiging, fearful. Kahit hindi pa nangyayari, parang alam mo yun, yung nagkakaroon ka ng mga nightmare or natatakot ka na agad. Na-imagine mo na agad yung worst. Yan yung Gemini, no? This is a card of overthinking. No? Sometimes, Gemini, itong card na to is an indication na hindi naman talaga ganun kanega yung situation mo. But you are, exaggerating or overthinking. So, ayan. This is a result of your too much na pag-iisip. No? So, kumbaga, ikaw yung gumagawa ng sarili mong nightmare dito, Gemini. So, avoid overthinking. Kasi, it only makes things worse. And, number 2, wala rin namang may tutulong sa situation mo if you are going to overthink. No? Hindi ko sinasabi na huwag ka nang mag-isip, Gemini. What I'm trying to tell you is, anything na too much ay masama. So, yung too much na pag-iisip ay nakakasama. No? Nagkaka-eye bags ka na, napupuyat ka na, nagkaka-insomnia ka, nagkakaroon ka pa ng anxiety. Alam mo yun? Iba jittery ka pag ganyan Okay, Gemini, kung nahihirapan ka sa situation mo, pwede ka namang mag-confide, pwede ka namang magsabi sa iba. Kung talagang kailangan mo. No? Para hindi ka nagwo-worry mag-isa and para ma-comfort ka nila or ma-reassure ka nila kung dapat ka ba talagang mag-alala or matakot do sa sitwasyon. O, 'di ba? Mas makakatulong na sabihin mo rin sa iba lalo na kung ikaw ay nagwo-worry. Okay? Merong mga taong tutulong sa iyo diyan with the 3 of Pentacles. O, hindi mo kailangan solohin lahat ito, Gemini. Kung meron kang dinadalang mabigat or nakakatakot para sa iyo, kung ano man tong pinag-aalala mo, there are people out there, no? Willing to listen and to help you
No, ayan oh, with the Three of Pentacles. Meron kang ano dyan eh, meron kang, may mga tao dyan na pwedeng tumulong sa iyo. You don't have to do it alone. You don't have to suffer alone. Yun yung ibig sabihin ni Three of Pentacles. Ito yung card na nagsasabi sa iyo na hindi mo kaya mag-isa yan. Kailangan mo ng team. No? Kailangan mo mag-reach out, Gemini. Okay? So, this is a card of, collaboration, cooperation, unity, teamwork. Meron ka ring Six of Cups dito, Gemini. It could be na you are reminiscing, no? It could be na iniisip mo yung childhood mo or someone from your childhood. No, pwedeng ikaw, iniisip mo nung bata ka pa, yung mga ginagawa mo, or someone, kung meron ka mang kung sino man yung from the past. Whether ito ay about your childhood or your past relationship. Ay, basta anything from the past, no? So, pwede kang makipag-keep in touch ngayong araw na to, Gemini, or bigla silang matchansapan mo makita or makasalubong. Basta, magpaparamdam or susulpot yan, something or someone from the past. So, this is pwedeng ito ay reunion, no? Dahil nga, syempre, matagal na kayong hindi nagkita. Yan. Romantic man yan or hindi. Meron ka rin Queen of Cups, Gemini, pwedeng ito ay water sign energy. Cancer, Scorpio, Pisces, pwedeng female. Someone who is inclined sa arts. Ayan, oh. She could be a painter or anything related sa arts. Artistic. Very artistic. Baka graduate ng fine arts, architecture, or writer. Ewan ko. Musician. Anything na related sa arts. Okay. Another thing about the Queen of Cups, excuse me sa boses ko, Gemini, is parang, feel ko is dapat wag mong i-neglect itong iyong mga talents. Baka kasi ito ay pertaining to you at yung mga talents mo. So, ayan. Baka kumbaga, wag mong ibaon sa baul. Wag mo itago sa baul yung mga talents. Baka kasi na isang tabi mo na, nakalimutan mo na, Gemini, no? Na may mga ganito ka palang talents. So, ayan. Parang ito ay nurturing eh. Feel ko is dapat i-nurture mo yung mga talents mo, Gemini. Huwag mong itago sa baul, o diba? So, yan. It's about time na halukayin mo ulit itong mga talents mo na itinago mo sa baul, Gemini. Diba? Something na makakapag-uplift ng soul mo. Kasi usually, yung mga ganyan na creative work, nakaka-uplift ng soul. High vibe, di ba? So, ano yung closing message mo, Gemini? Meron kang go outside, Gemini. It's time to go outside. Tune into the powerful peace of nature. Whether you are and feel at one with your habitat. Oy, ka daw. Kailangan mo ng nature, Gemini. Kailangan mong ma-feel yung nature. Lumabas-labas ka naman, baka naman lagi ka na lang nasa lungga mo. Kailangan mo rin ng sunlight, Gemini. Baka sobrang puti mo na dahil hindi ka naglalalabas. So, it's about time na mag-unwind ka and i-feel mo yung nature. Kasi this is a form of grounding your energies, Gemini. Minsan yung iba, ito yung way nila para mag-detox, no? I-recharge. Ayan. Go outside and explore. Baka hindi mo na namamalayan na na meron dyan sa kapaligiran mo dahil hindi mo na napapansin eh. Okay? Basta tune into the powerful peace of nature. Kailangan mong i-feel yung nature, Gemini. So, kailangan mo na mag-plan ka na ng trip mo papunta sa mga lugar na mga probinsya, yan yung may nature. O, diba, Gemini? So, ito yung reading mo, yung gabay mo. Ngayong araw na to, don't forget to like and share. Don't forget to subscribe kung hindi pa nakaka-subscribe. Take care and God bless. Hello, Libra. Ito yung gabay mo.
para sa araw na ito. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, ako nga pala si Purple Teen. Syempre, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel. And paki-like and follow na rin po yung aking FB page. Kung gusto nyo personal reading, mag-PM lang kayo sa aking FB page. Yung link at details na sa description below. Ano yung overall energy mo, Libra? Lady. So, pwedeng ikaw yan. Kasi this is a significator card. Or kung lalaki ka, someone na babae dyan sa paligid mo. Whether significant person mo yan o kung sino man, very strong energy ng babae. And ship. Pwedeng sailor or nagtatrabaho sa sa ship. Seaman, kapitan ng barko, ewan ko, ano ba tawag doon, yung basta sa merong katubigan, malapit sa katubigan or literal sa katubigan, okay? So, pwedeng ito ay travel, Libra. No, baka naman ikaw ay babiyahe. At mukhang malayong lugar yan, Libra, pwedeng abroad. No, another indication nito, Libra, is pwedeng siswertihin ka ngayong araw na to. Magkakaroon ka ng magagandang opportunity. So, grab mo yan, Libra. Sabihin yan ay, swerte. Sorry, tumalo na naman yung mga baraha. Pulutin ko lang. Wait lang. Ito na lang gamitin natin sa'yo. Ibig sabihin, ito yung mensahe sa'yo. Kasi tumalon eh. May the Fool. May High Priestess. Libra. At The Devil. Uy, ang dami mong ang dami mong major cards, Libra. So, mukhang may major na kaganapan ngayong araw na to. Something na hindi nangyayari sa pang-araw-araw na kabuhayan mo, Libra. This is a major event. It could be a marriage or something kagaya ng career change, 'di ba? Hindi mo naman 'yan laging ginagawa or yun nga, sabi ko nga, pagpapakasal, hindi mo naman laging ginagawa. Or pagmamigrate. Baka nga, may element ng travel dito, Libra eh. Baka lilipat ka sa ibang lugar, sa malayo, and most likely mag-abroad ka. No? Ayan, magsisimula ka palang, Libra eh. Baka ito na yung araw na yon, napupunta ka na doon, or nagsisimula ka ng iyong bagong buhay dyan sa ibang lupalop ng daigdig. Nakikipagsapalaran kayo yung the Fool, no? So, pwedeng iba, this is a major, event like pagpasok sa isang malalim na relationship. Pwede rin naman, why not? No? Yun yung nafe-feel ko rin sa the Fool mo eh. Parang kasi, papasok ka ng malalim na partnership, whether romantic yan, no? Basta, ikaw ay parang dito, para kang nahuhulog, ayan. Ayan, Libra, napaka carefree ng energy mo. Hindi mo na iniisip yung mga susunod, Libra. Ang importante is you are enjoying this moment. Kung ano naman itong pinapasok mo, na parang ito ay isang adventure lamang para sa iyo. Ganon ka carefree ngayong araw na to, Libra. Magtitake ka ng risk, magtitake ka ng chance. Kasi Hoda, kung mahulog ka, ma-fall ka dyan sa person na wala kang pake, o diba? May the Devil, baka may Capricorn dito. Okay, pwede may Capricorn energy. Or, Libra, pwedeng meron dito energy ng something na in private, secret, no? Something na ayaw mong i-publicize. Gusto mo ikaw lang or basta something na something very private para sa iyo na hindi mo siya
Hindi mo siya nire-reveal sa iba. Tinatago mo lang sa sarili mo. Okay? O, yan. Pwede nga iba sa inyo dito, active itong ano ninyo, yung intuition, or malakas yung pakiramdam nyo about something, parang, ano yung, basta malakas lang yung feeling mo na tama ka dito sa kutob mo. Nararamdaman mo lang, ganun kalakas yung pakiramdam mo na ano, na tama ka. Diyan sa, ano, sa hinihinala mo. Okay? Knight of Swords, pwedeng ano dito, may air sign, Libra, pareho mo. Gemini, Libra, Aquarius. No? So, be careful, Libra, kasi lumitaw yung the devil. Ang ibig sabihin lang, kung papasok ka sa bagong commitment, sa bagong jowa, eh, pwedeng itong kajowaan mo ay isang toxic person o yung relationship nyo ay hindi ano ba yun? Pwedeng illegal, pwedeng toxic. Para kasi nga nafe-feel ko dito, Libra, ano head over heels ka dito sa person na to with the Fool card. Ayun wala ka nang pake kahit na anong mangyari. Basta, parang lutang na lutang ka dyan. Di ba yung sinasabi ko kanina? Kahit mahulog ka, wala lang. No? So, baka kasi na, alam mo yun, na dadala ka masyado nitong person na to at na-obsess ka ng slight, Libra. No? Na-obsess ka ng slight na nafe-feel ko yung yung energy na gano'n na para kang lutang. Okay, mag-ingat ka lang na hindi toxic relationship tong pinapasok mo. Okay, Libra, tingnan na natin closing message mo. Ay, nakalimutan ko sabihin, Knight of Swords. Pwede kasing Libra Huwag kang magmamadali sa mga decision mo ngayong araw na to, Libra. Ayan, kung ayaw mo magkamali or mapahamak, wag magra-rush sa kahit anong bagay na gagawin mo. Okay? Tignan na natin closing message mo, Libra. You have inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun. Do something silly and fun daw, Libra. But stay safe. Diba? Don't be foolish like the fool. Yun yung sinasabi sa'yo sabi ko sa'yo, alam mo yung paa mo wala sa kalupaan, lumulutang, Libra, kaya be careful. Ayan, Mag-enjoy ka daw, sabi ng fairy ni, pangalan na to, message, Oracle of the Fairies. Kaya lang, make sure na, hindi ka mapapahamak dyan sa ginagawa mong fun. Okay, Libra, ito yung reading mo, yung gabay mo sa araw na to. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Hello, Aquarius. Ito yung gabay mo sa araw na ito. Ako nga pala si Purple Teen para sa mga bago dito. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa aking YouTube, don't forget to subscribe. At paki-like and follow din po yung ating Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message kung magbubook kayo or mag-i-inquire, yung link at details nasa description. Pakitignan dyan sa ibaba. Overall energy mo, Aquarius, ang ganda. You have the sun. So, ito ay kaliwanagan tungkol sa isang bagay and anything na optimistic, positive. Ayan, this is a very positive energy. So, ito ay happiness, success, good health, lahat ng magagandang bagay na nai-imagine mo, Aquarius, So, ito ay pagiging blessed, yung secured, healthy, happy, kumpleto. Pwede ring success yan. So, baka naman mayroong success na mangyayari. Ito para sa'yo, Aquarius, ngayong araw na to. Queen of Swords, Aquarius. So, pwede may nakaka-deal ka kapareho mong air sign, Gemini, Libra, Aquarius energy na babae. May pagka-boss Ayan, baka naman bossing mo to. Aquarius, ayan. Someone na bossy. Mukhang babae. Lady boss. Okay, baka naman si jowa mo yan at parang sa inyong dalawa siya yung boss,
Babae ka man or lalaki, Aquarius. Pero na dalawang picture ng babae dito. Meron kang 9 of Cups din na yun. Pwedeng malakas yung energy ng babae. Kung sino man tong babae dito. Sa araw mo. Mukhang masasaid yung wallet mo ngayong araw na to, Aquarius. Ayan nalulungkot ka kasi wala pang sweldo. Wala pang laman yung ATM mo. Wala pang laman yung wallet mo. Okay? So, either hindi pa dumarating sweldo, nadidismaya ka na, or nasaid ka. No? Hindi ko alam kung sino tong sasaid ng pera mo ngayong araw na to. Okay? 9 of Cups, Aquarius, magiging very happy ka. Itong araw na to, ayan, sobrang happy mo dito. Ang ganda ng energy, sobrang happy, tsaka yung feeling na satisfied ka. Ito yun 9 of Cups. Parang sineselebrate mo itong iyong accomplishment or sineselebrate mo itong mga blessings na meron ka. Very proud ka and very contented dito and very happy. Meron ka ring Emperor, pwedeng may Aries energy dito bukod sa Gemini, Libra, Aquarius, nakapareho mo, merong Aries. Boss talaga to. This pertains to a boss. So, pwedeng merong boss dito na may encounter mo yung araw na to or ikaw yung boss. No, hindi ko alam eh. Pero merong babae. Pwedeng babaeng boss. Pero itong isa naman is lalaki na boss na may uban-uban. O yan, basta malakas yung energy dito ng boss. Na-feel ko dito, Aquarius, baka dapat ikaw yung mag-take ng control ngayong araw na ito. No? You are the boss ngayong araw na to, Aquarius. Sa ayaw at sa gusto ng iba, dapat ganyan yung energy mo. No? Ikaw ang magmaniobra ngayon, Aquarius. Ikaw ang magpatakbo dyan kasi ikaw yung emperor. Kung sinasabihan ka niyan, ha? Ang ibig sabihin yan, mag-take charge ka. Okay? Tignan na natin yung closing message mo, Aquarius. Kaya mo yan, Aquarius. Huwag mo i-doubt yung sarili mo. Hindi lilitaw si Emperor dyan kung hindi mo kaya yan. Okay? Magtiwala ka sa sarili mo. Closing message mo is fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It said that seeing is believing. But in fact, the opposite is true. Believing is seeing. Diba? Sabi ko sa'yo, Aquarius, magtiwala ka, maniwala ka sa sarili mo. Yun yung sinasabi ni Fairy Spotting sa'yo eh. Baka kulang ka lang ng believe sa sarili mo, Aquarius. Yan So, ito yung mga messages dito sa gabay mo sa araw na to. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Hello, Taurus. Ito yung yung gabay mo sa araw na ito. Ako nga pala si Purple Teen para sa mga bago dito. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and paki-like and follow na rin po yung ating FB page. Doon po kayo mag-send ng private messages kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Yung link at details, hanapin nyo lang, nakasulat sa description sa ibaba. Main energy, overall energy mo, Taurus ngayong araw na to ay moon. Ang dami yung nakakuha ng moon. Hindi ko alam kung 3 kayo o 4. Merong something sa moon ngayon, hindi ko alam. Wala ko alam sa moonology. Pero yung mga may alam dyan, hindi ko alam, no? Explain nyo na lang. Ang ibig sabihin nito is mystery. Emotions. Taurus, baka matindi yung emotion mo ngayong araw na to, o magiging emotional ka tungkol sa isang bagay, o pangyayari, or merong mystery dyan sa paligid mo. Something na nakatago. No, yan. May mystery. And merong emotions. Strong emotions. Baka magkakaroon ng drama dyan sa paligid mo at magiging emotional ka about something, Taurus. No, or meron nangyayaring kababalaghan dyan.
Mystery, di ba? O malay mo nga naman may kakatwa dyan o kababalagan sa paligid mo. Kasi hindi naman dilitaw yan kung niloloko tayo niyan, di ba? Malay mo lang. Depende na yan kung magiging emotional ka ba ngayong araw na to o merong kababalaghan dito sa araw mo. Hindi naman imposible yun. Ace of Cups, Taurus. May celebration, ayan may cheers, ayan may champagne. Ang ganda. Ano kaya to? Baka naman may ka ngayon, may achievement ngayong araw na to at isi-celebrate mo yan. Ang ganda. So may corks popping dyan, may champagne, merong may celebration, may fireworks pa nga dito, ayan something na yung dapat mong ipag-celebrate. Baka naman promotion yan, no? O kung ano man, or bawa kakasal ka na, or ano tawag dito, yung magkaka-baby ka na. Maraming pwede Or sinagot ka na nung nililigawan mo, or na-approve na yung visa mo. Marami. Or natanggap ka sa trabaho. Or birthday mo ngayon, malilibre ka. O maraming pwedeng i-celebrate, no? Bahala ka na dyan, Taurus. Meron ka ring 7 of Pentacles, Taurus, dito. Mukhang nagbibilang ka dito. Bukod sa nagbibilang ka ng araw, ayan sa kalendaryo, pwedeng nagbibilang ka rin ng pera. At yung itsura mo, parang hindi ka dito hindi ka satisfied. No, hindi ko alam, naliliitan ka ba dun sa mga kinita mo? Kapos ba itong pera, Taurus? May pinaglalaanan ka ba at parang hindi ba aabot itong pera mo? Yun yung napipil ko kasi may calendar and may pera, nagbibilang ka. No? So, yan. Hindi ko alam kung may kinocompute ka rito and parang yung itsura mo parang ang dating hindi aabot itong pera na binibilang mo rito. Hindi aabot din dun sa calendar. Ayan no? So, it could be na meron kang bayarin or may pinaglalaanan ka ng pera pero parang hindi sapat itong pera na hawak mo ngayon at feeling mo hindi sasapat kahit na magbilang ka pa ng mga susunod na araw. Meron kang card of nostalgia, Taurus. Someone or something from the past ay magpaparamdam sa iyo ngayong araw na ito. O kung hindi man makasalubong mo yung crush mo dati or jowa mo or kaklase mo nung bata ka pa, pwedeng nagre-reminisce ka lang, Taurus. May mga memories lang na bumibisi-bisita sa iyo. Okay? 8 of Cups, Taurus. Mukhang merong magwo-walk out dito. Ikaw ba to? Pag makikipag-break ka na ba dyan sa jowa mo? Tatalikuran mo na ba to? Ayan may pagtalikod ayan may nag-walk out. So, either ikaw yung gagawa niyan o ikaw tong pag-walk outan dito. So, dalawa lang yan. Ikaw ba yung aalis o ikaw yung iiwan? Ano yung closing message para kay Taurus yung araw na to? Purity. Ay, ganda. May unicorn ka dito, Taurus. Kasama na fairy. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it, you will find the answer to your question. Ayun na pala, masosolve na tong mystery ng moon, Taurus. Sabi na itong card of purity ay yung answer na hinahanap mo ay nasa kaibuturan mo lang. No, look within your heart daw. No, yung heart mo yung makakapagturo sa iyo ng kasagutan dito sa tinatanong mo, Taurus. Listen to your heart. Yun yung susi. Listen to your heart. Okay, Taurus. Don't forget to like and share this video. Don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Take care and God bless. Hello, Virgo. Ito yung gabay mo sa araw na ito. Ako nga pala si Purple Teen para sa mga bago dito. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Paki-like and follow na rin po yung ating Facebook page. Doon po kayo mag-set ng
private message kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Virgo, ang overall energy mo ay the moon. Ano ba yan? umay na ako dito sa the moon na to. Mula yata nung nag-reading ako dun sa first sign, puro moon na yung lumalabas. Aba, may kakaiba ngayon. Bakit puro moon? May aswang ba? May lahi ka bang aswang? Virgo, de joke lang. Well, manananggal pala yun. Yung nagtatransform, tsaka yung werewolf. Hindi. To be serious, ang ibig sabihin ng moon ay merong something na makapag-trigger nitong emotions mo, Virgo. O, baka ultra sensitive ka ngayong araw na to, mababaw yung luha mo, or ano yon, yung parang na-overwhelm ka niyang emotions. Yan. Kasi ito ay may kinalaman sa feelings sa emotions mo, Virgo. No? Pero minsan lumilitaw din tong moon, Virgo, kapag merong something na hidden. No? Or merong misteryong nagaganap sa paligid mo. O, ayan na, alam mo na, 3 yung binanggit ko. Pwedeng emotions mo lang yan, pwedeng merong something hidden or mysterious. O, baka merong ano tawag doon? Yung nangyayaring kakaiba. No? Extraordinary, supernatural. Ewan ko, wala ka naman siguro ginagawang mga dyan yung mga anong tawag dito? Mga mysterious o yung mga ano ba tawag dito, yung gumagawa ka ng magic or kababalaghan dyan, no? Meron ka 9 of Cups, Virgo. Ayan, ang ganda na yung card mo. Ito kasi yung moon kanina pa yan magiging masaya ka ngayong araw na to, Virgo. Ayan, feeling mo kumpleto tong araw na to. Wala ka nang hihilingin pa. Yun yung 9 of Cups. Fulfilled itong araw mo. Walang bahid ng ng nakakainis. Kumpleto ka lahat yan Sobrang saya mo nga dyan. Ayan, pa-selfie ka lang. Tapos parang may inuman pa rito. Oo nga, parang nasa bar o coffee. Hindi ko alam Ano yan? I-enjoyin mo tong araw na to. Yung nakikita ko. Ayan Pwedeng lalabas kayo para mag-enjoy. May death card dito. Pwedeng to, Scorpio energy. Baka may nakaka-deal ka na Scorpio. Alam mo itong death card, ito ay something na may kinalaman sa transformation. Okay. Ang napipil ko itong transformation na ito may kinalaman sa sarili mo. Sobrang saya mo siguro kasi parang meron kang parang ni-reinvent mo yung sarili mo dito, Virgo, yun yung napipil ko. And very satisfied ka doon sa resulta. O baka naman nagpagawa ka ng ilong, nagpa-enhance, hindi ko alam Yun yung pumapasok sa isip ko dito. Sine-selfie mo pa, nagpa-augment ng boobs, hindi ko alam. Basta meron kang ginawa dito na something para, alam mo yon, yung baguhin yung sarili mo and parang very, very satisfied, very proud ka sa naging resulta. Kasi si Death card is about transformation. Ito na yung result. So, ayan, kung hindi man ito about physical, physical na pagbabago, may ni-reinvent ka sa sarili mo, hindi naman laging physical yan Halimbawa, yung mga may kinalaman sa hindi lang yung pagpapaganda maraming pwedeng transformation na gagawin mo sa sarili mo. So baka naman nagano ka na ngayon yung gumagawa ka ng mga something na spiritual like yung Reiki, yoga,
Maraming ano hindi lang ito, hindi lang sa physical. Pero nakikita ko dito, maganda yung resulta sa iyo nitong transformation na ginawa mo. Talagang na-reinvent mo yung sarili mo dito. Bagong ikaw 'yan, o 'di ba? Ang ganda. Meron kang temperance, so pwedeng ano to, meron kang Scorpio dito, pero meron kang Sagittarius energy. So, may dalawang tao. Sumingit pa si Aries. O, tatlo sila ditong signs. O, ano ba to, mga barkada mo ba to, Virgo? O, hindi ko alam. Pero, i-comment mo na lang kung tumutugma yung mga signs na yan. So, pwedeng ito yung mga makaka-enkwentro mo ngayong araw na to or sa mga susunod na araw. No? Wow! So, parang promotion ito. Pwede. Kasi Emperor nakikita ko na ito ay posibleng promotion para sa'yo. Kaya pala, sobrang saya mo dito. At tsaka talagang na-reinvent ka na. Imagine mo, boss ka na ngayon kung totoong na-promote ka, o diba? O dati, ikaw lang yung inuutusan. Ngayon ikaw na yung nag-uutos dyan, o diba? At maganda na rin yung chair mo, improve na. Yung opisina mo, maganda na rin. O pwede naman na-promote ka. No? Or pwedeng you are dealing with a boss, kung sino man yung boss dyan. Baka meron ka maka-enkwentro na boss. Literal na boss or yung nagbo-boss-bossan. Yung tipong feeling pabibo or feeling boss kahit hindi naman siya boss. No? Yan. May boss energy Okay? So, ang ibig sabihin lang dito ni Temperance ay hinay-hinay lang daw, Virgo. Hinay-hinay lang, Doon lang tayo sa balance lang. Wag mong i-overdo, wag mong sobrahan kung ano man yung ginagawa mo. No, sa sarili mo man yan o kung saan. Be careful na masobrahan. Doon lang tayo sa balance lang. Ayan, nagbabalance si Temperance Or pwedeng sinasabi ni Temperance na magpasensya ka ngayong araw na to, no? Kontrolin mo yung kontrolin mo yung emotions mo kasi may moon ka rin dito may tendency na maging mag-lash out or hindi ko alam, basta meron pwedeng may ma-out of balance pagdating sa emotions mo, kaya yung pinapayuhan ka ni Temperance na maging patient. Okay? So, tignan na natin closing message mo, Virgo. Nature signs. Paano nabasa ko na to kanina? Be receptive to the subtle changes. Nature signs, be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. Baka daw maka-receive ka ng mga signs or messages from the nature. Diba? Kakaiba yun, lalim. Baka daw yung mga hinahanap mong kasagutan ay makuha mo kay nature, Virgo. Wala lang. Baliw yung yung translation. Hindi, ibig sabihin lang, pwedeng indication to na ground mo yung energies mo. Pwede rin naman sinasabi na pay attention to your surroundings, no? Maging observant ka. Obserbahan mo yung paligid mo dyan. Or pwedeng pwedeng literal na yung hinahanap mong kasagutan nandyan na sa tabi-tabi. Hindi mo lang namamalayan, no? Or pwede rin naman talaga na sinasabi na yung experience nature. Kailangan mong kailangan mong lumabas-labas at i-appreciate yung nature. Okay? Go out in the wild daw. Ayan, kasama ng mga raccoon. De joke lang. Sige, Virgo. Comment ka na lang dyan kung
nag-resonate tong reading na to. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Hello, Capricorn. Ito yung gabay mo sa araw na ito. Ako nga pala si Purple Teen para sa mga bago dito. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe at pakitap na rin po yung bell icon. Paki-like and follow na rin po yung ating Facebook page. Lalo na kung gusto mong mag-book ng personal reading, mag-message ka lang, private message sa aking FB page. Yung link at details nasa description below. Overall energy mo, Capricorn is flowers. Uy. Happiness anew from the flowers scent. The outlook for you means encouragement. Days will be filled with pleasures come true. Uy, imagine mo may pleasures come true daw, Scorpio. Oh. So, mukhang magiging very pleasurable itong araw na ito para sa iyo. Ibig sabihin lang, magiging happy ka. Hindi lang happy pleasurable. No? Fate has so willed the best unto you. Best things ang mangyayari. Or best things are coming. Kung hindi man mangyari ngayong araw na to para sa Scorpio. Ayan, oh. So, may mga magagandang bagay or pangyayari para sa iyo. Ngayon man yan or sa susunod na mga araw. Happiness and pleasure, tandaan mo yan. So, may enjoy mo each moment. Kasi hindi ka lang happy may pleasure as in. Ano kaya yung pleasure na yun? Napaisip tuloy ako. Capricorn. Depende. Halimbawa, para sa'yo, ang pleasure is shopping. Or, ang pleasure sa'yo is traveling. Depende. Or pleasure para sa iyo is a day sa salon, o di ba? Maraming maraming pleasure. Or pleasure is kasama mo yung kajawaan mo, o di ba? Ace of Cups. Mukhang may malakas na energy ng bar dito. Dalawang cards na yung merong glass. Ayan, may champagne, tas dito naman may nagiinom ng gin or brandy o rum, di ko alam. Okay, mukhang may night out dito, may clubbing, party, gimmick. Pwede rin kasi may isa-celebrate ka dito with the Ace of Cups, ayan, champagne at saka fireworks. Tsaka yung cheers, o diba? No? So, pwedeng ang ibig sabihin lamang nito is magiging happy ka with the Ace of Cups. May overflowing Mag-overflow ang kasiyahan ngayong araw na to. Imagine mo yung card mo sa taas, flowers, happiness, and pleasure. Tapos meron ka pang Ace of Cups. Ito ay card ng fulfillment sa tingin ko. No? Sorry Capricorn, daldal ako ng daldal. Tumigil pala yung camera ko. So, ayan, tumigil ako doon sa fulfillment, no? Pwede may wish fulfillment nga dito kasi na-realize ko na meron kang the star. And meron ka pang Ace of Cups at saka ito yung sinasabi niyang fulfillment. So, pwedeng wish come true talaga ito with the star card para sa iyo, 'di ba? Matutupad itong heart's desire mo, itong wish mo ngayong araw na to. No? Mag-uumapaw ka dito ng ng happiness, no? Yun nga lang, pagdating dito sa Five of Cups mo, Capricorn, nakikita ko na parang merong hindi interesado rito. Ayan, No, parang ikaw pa yung dito yung lumalapit, pero parang itong person na to, kung sino man yan, no, parang hindi siya interesado. Deadma. Parang dinededma ka lang niya. No? Or vice versa. The other way around, pwedeng siya naman yung lumalapit sa iyo, tapos ikaw naman hindi ka talaga interesado, hindi mo type, no? Meron ding energy dito ng naglalasing, nagpapakalunod sa alak para kalimutan yung pain na nararamdaman niya. Ayan, ginagawa niyang diversion yung pag-inom para makalimot dito sa masakit, mapait na kahapon. Or kung ano man tong pinagdaranasan niya. Basta merong pwedeng heartbroken to no? Ayan. Meron ka ring Knight of Wands. Pwedeng may fire sign energy. Cancer
Fire sign, Cancer. Ano ba nangyayari? Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, at meron ka ring Aquarius energy. Oh. Isang air sign, Aquarius, at saka isang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Nakita ko dito sa Knight of Wands mo is you are on to an adventure. Yan, oh. Something na magbibigay sa iyo ng thrill. Basta something, hindi ko alam kung meron ka bang ginagawa or balak gawin na yun yung makakapag pa-excite, something exciting and thrilling para sa iyo. So, ayan, kung ano man tong gagawin mo, pupuntahan, mukhang naghahanap ka ng thrill at adventure, no? Dito sa sa gagawin mo or pupuntahan mo na 'yan. Merong something na nakaka-excite para sa iyo, 'yan. Baka naman mag-adventure trip kayo, gagala kayo, or basta yung bigla na lang kayo may naisip na gagawin na na pag-adventure or nakaka-thrill, basta something na nakaka-excite at thrilling para sa iyo, no? O ayan, pwedeng angkas-angkas sa motor. May nakamotor dito no? Mag-ingat lang kayo, syempre baka madisgrasya kayo, no? Alam mo naman ang motor. O, yan. Baka road trip, no? Pwedeng road trip. Or may encounter kang person na ganyan yung energy niya, na kung hindi man ikaw to na naghahanap ng adventure at thrill, itong person na to, siya yun. Siya yung may ganong klaseng energy, pwede, no? May encounter kang person na ganyan. Na kapag kasama mo siya, there is no dull moment. Talagang lahat exciting, masaya, exciting siyang kasama, no? Meron ka, closing message mo, sorry. Hope is always there even if we cannot see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. Huwag ka daw mawala ng pag-asa. Tama, yun yung star. Star is about hope and wishes. O, diba? Huwag kang bumitiw dito sa pangarap mo, huwag kang mawala ng pag-asa dito. Ayan, yun yung sinasabi nitong card, hope. There is hope, yun yung lagi mong tandaan. The more na nagiging optimistic ka, the more na nagiging positive ka, the more na magkakatotoo itong wini-wish mo. Kumpara sa nag-iisip ka ng negative. Okay, Capricorn, ito yung reading mo, yung gabay mo sa araw na to. Don't forget to like and share this video. Don't forget to subscribe kung hindi pa nakaka-subscribe. Take care and God bless. Hello Cancer, ito yung gabay mo sa araw na ito. Kung bago ka dito, ako nga pala si Purple Teen. Don't forget to subscribe dito sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin yung aking Facebook page. Mag-send ka lang ng private message kung interesado ka sa personal reading. Yung link at details nasa description below. Overall energy mo, Cancer, ay fish. When fish swim near in an ocean vast, prospects are clear from a fortune naman. So, this is swerte. No? So, swertein ka ngayong araw na to. So, kung may mga transactions ka, kung negosyante ka, or any dealings, kahit naman hindi ikaw nagnenegosyo, maaaring maging maswerte ka. May opportunities nakakatok sa'yo ngayong araw na ito, Cancer. So, ayan, i-welcome mo yung mga opportunities na yan, yung swerte na yan. Justice card. So, pwede may Libra. Meron ka rin Knight of Wands. Pwede may Aries, Leo, Sagittarius na fire sign. No? Okay. Life will be fair to you ngayong araw na ito. Cancer with the Justice card. Yan. Ibig sabihin, good karma ang darating sa'yo ngayong araw na ito.
O yan o, may swerte ka na, may opportunity, may good karma ka pa. O di ba? Kung gumawa ka ng mabuti sa nakaraan mo, in the past, ito yung anin mo ngayong good karma. So ayan, o di ba? Maganda yung cards mo. No? Meron something tungkol sa motor or someone na very adventurous. Pwedeng padalos-dalos ito. Itong person na to, kung sino man to, pwedeng lakwachero, ibig sabihin na lulubog lilitaw, makikita mo hindi. No, hindi siya napipirme. Lagi siyang ganap ng adventure, nabobore siya dun sa monotonous na yung mga routine. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya ay laging exciting, laging may bago. Ibig sabihin laging bago yung ginagawa niya, no, yung kapaligiran niya. Ayaw niya mapako sa isang boring na lugar na araw-araw gano'n na lang yun. Ayaw niya ng routine na gano'n, no? Yan. May pagka-adventurous itong person na to. Kung sino man yan. Kung ikaw man yan o kung sino man sa kakilala mo yung tinutukoy. So, meron ding decision making ngayong araw na to. Cancer with the Justice card. Make sure na hindi ka magiging unfair pagdating sa pagde-decide. No, make sure na wala kang kakampihan, hindi ka magiging biased, no? Ito. Pwede rin ang ibig sabihin ni Justice anything na may kinalaman sa legal. Dadaan sa legal na proseso or mga yan, yung mga dokumentong legal. No, pwedeng kailanganin mo ng tulong ng lawyer. Pwedeng may hearing or parang decision ng korte. So, ayan. Meron kang Hierophant dito. So, pwedeng ito ay about a teacher or a mentor. Kung ikaw man yan or hindi ko alam kung basta meron something na tungkol sa pag-aaral. Ayan o. Passing on ng knowledge. No? Or baka kailangan mo ng legal advice. Kasi katabi din niya yung justice. Advice kasi si Hierophant is also about advice. Nakalimutan ko sabihin. So, ayan, baka naman. Baka legal advice tong kailangan mo. No? Or papabor sa iyo yung decision ng korte. Kasi meron ka ditong optimistic card ng fish yung swerte. So, ayan. Kung may mga legal proceedings dyan, may involved sa iyo, ibig sabihin lang papabor sa iyo yan. Decision. No? Or baka kailangan mo pala ng legal advice. Yung sinasabi ko kanina. No? The World, oh. Ilang major cards mo? 3. So, major. Oo nga. Major itong pangyayari sa araw na ito. Hindi ito yung typical na nangyayari sa araw-araw na buhay mo. May major na pangyayari ngayon. 3, majority. Majority ng cards mo ay major trumps. So, expect na may major something na mangyayari. Yung araw na to sa iyo. Cancer, the World is an achievement card. May magtatapos in a positive way. This is completion. So, yan. Kung ano naman ito, na matatapos mo, makukumpleto mo, congratulations, dahil ito ay malaking achievement para sa iyo. Okay? Tignan na natin closing message mo. Cancer. Ano ba yan? Dami naman. Isa lang. Purity. Ay, lumabas na to kanina. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within you. You will find the answer to your question. Nasa kaibuturan lang daw ng puso mo yung answer na hinahanap mo. Sige na nga, kunin na natin to yung lumabas. Baka talagang para sa'yo. Ayan, meron kang motivation. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there's something you've been merely thinking about doing, they say, get busy and do it. Ayan na. Gawin mo na to. Kung ano man tong bagay na to na gustong-gusto mong gawin. Ayan. Motivation. Baka naman kulang ka ng motivation para lang gawin mo yung bagay na yung gustong-gusto mong gawin. O, diba?
Oh, ayan. Motivation. Gawin mo na daw yung gusto mong gawin, yung dapat mong gawin. Now is the time to do it. And meron ka ring protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Na make sure na meron kang protective na barrier kung gumagawa ka ng mga ritual, no? Yan, yun yung sinasabi dito. No, gumawa ka ng protective shield. Kung ano man yan, kung ano mong spiritual work yung ginagawa mo. Make sure na ikaw ay protektado bago ka papasok sa mga ganyang gawain, okay? So, ito yung mga energies mo, Cancer, sa gabay reading mo. Maraming salamat. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe kung hindi pa nakaka-subscribe. Take care and God bless. Scorpio, ito yung gabay mo sa araw na ito. Kung bago ka rito, ako nga pala si Purple Teen. Don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel. Paki-like and follow na rin yung aking Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message kung magbubook kayo or mag-i-inquire tungkol sa personal reading. Yung link at details nakalagay sa description below. Overall energy mo, Scorpio ay lady. Laging lumalabas to. Isa pa. Yan. So, mukhang may strong energy ng babae. Kung babae ka, pwedeng ikaw yan. Kung hindi ka babae, pwedeng kung sino man dyan sa paligid mo. No? Pwedeng person mo, nanay mo, kung sino mang babae. Strong, ano niya eh. Strong yung energy niyan sa'yo. No? Feminine energy. So, meron kang stars. So, punong-puno ka ng optimism, ng pag-asa. Yan yung energy mo. Nasisense ko rito. No? Parang naniniwala ka na lahat ng isipin mo, kaya mong gawin, ay makukuha mo. Very positive yung energies mo ngayong araw na ito, Scorpio. Kumbaga walang bagay na hindi achievable para sa iyo ngayong araw na to. Lahat ay very positive yung yung energy mo na lahat pwedeng mangyari, pwede mong gawin. Uy, daming tao dito sa cards mo. So, may dalawang female energy and isang male, isang King of Pentacles. So, pwedeng merong someone na very business-like or very successful. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. May pagka-boss ang dating or someone na accomplished sa buhay, no? Queen of Pentacles, someone na motherly, no? Practical, madiskarteng nanay, kung sino man ito, o di ba may lady rito? Sabi ko may strong energy ng babae. So, pwedeng nanay mo, or kung ikaw, kung nanay ka, pwedeng ikaw to. No? So, pwedeng may strong na, earth sign energy dito, dalawang cards Taurus, Virgo, Capricorn. No? So, may makakadil ka na ganyan. Isang babae, isang lalaki, pwedeng mag-asawa to or mag-ina. No? Or pwedeng hindi sila related, pwedeng magkaibang tao to Or pwedeng energy mo nga to, kung energies mo yan, no? Accomplish ito, yung isa, sabi ko nga sa iyo, narating niya to through yung hard work niya. Kaya siya successful ngayon. Ayan, paupo-upo na lang, pa-wine-wine, no? Yan, successful to sa career, tsaka sa financial. Pero pwedeng business-minded din siya Itong babae rin yung nanay, sabi ko, parang siya magaling siyang dumiskarte sa pera. No, kahit na nasa bahay lang siya, kahit sabihin mo housewife siya, alam mo yun, nakakagawa siya ng pera. Ayun, ang dami niyang pera doon. Nagagawa niya yung mga bagay na gusto niya ng sabay. Like, kumikita, pero na-enjoy niya pa rin yung family niya, na-enjoy niya yung home life, no? So, pwedeng ito ay about work from home setup. Ayun, may nakita ko doon laptop. No? Pwedeng pwedeng siya, content creator, vlogger, parang may ganong energy.
So, ayan. Di ko alam kung nakaka-relate kayo. Kung hindi, dead man na lang. Ibig sabihin, hindi talaga. Two of Swords. Pwedeng ano, na-stuck ka dito sa situation mo. Hindi ka makapag-decide. Ayan, Two of Swords. Nakangapa ka dito. Wala ka nakikita eh. Nakatakip yung mata mo eh. No? So, yan. Pwede nga yung energy mo ngayon, nangangapa ka about something. Hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo dyan, or hindi mo alam ano yung gagawin mo. Pinakikiramdaman mo lang, no? Page of Swords, pwedeng may estudyante, pwedeng babae, pwedeng kapatid mo to, pwedeng anak mo, or someone younger than you kung hindi man siya related by blood, no? Yan. Someone na nagsisimula pa lang sa ginagawa niya, kung hindi man siya estudyante, pwedeng bago lang siya sa ginagawa niya, wala pa masyadong experience, no? Ayan. O baka naman energy mo rin yan. No? Kumbaga, newbie. Newbie pa lang siya dyan sa ginagawa niya. Marami pang yan. Marami pang dapat matutunan. Kasi nagsisimula pa lang. Nag-aaral pa lang, kumbaga. Pinag-aaralan pa lang yung mga bagay-bagay. So, tignan na natin closing message para sa iyo. Find balance. Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. Oh, baka naman na nakakalimutan mo nang mag-take a break. Importante yan, no? So, madaling sabihin, pero mahirap balansein. Imagine mo, binabalanse mo pamilya mo, jowa mo, karir mo, kabuhayan mo, 'di ba? Parang ang dali lang sabihin, pero kasi kapag napabayaan din natin yung isang area lang dyan, parang domino yan eh, maapektuhan din yung iba. Halimbawa, na-overwork ka, gusto mo, kumikita ka na maraming pera, kasakit ka naman. Yung mga ganun. May kumbaga sanga-sanga, domino effect. So, kailangan balansehin lang natin. As much as possible, kung kaya nating balansehin. O, diba? So, ito yung reading mo. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe kung hindi pa nakaka-subscribe. Take care and God bless. Hello, Pisces! Ito yung gabay mo para sa araw na ito. Kamusta? Ako nga pala si Purple Teen. At para sa mga bago dito, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa aking YouTube, don't forget to subscribe. Paki-like and follow na rin po yung ating FB page. At kung interesado ka sa personal reading, ang kailangan mo lang gawin, huwag kang mag-comment dito. Huwag kang mag-comment sa Facebook, mag-send ka ng private message doon sa Facebook. Yung link at details na kailangan mo nakasulat sa description. Ayan, tignan na natin ang overall energy mo, Pisces. Nabubulol na ako. Pagod na. Okay, meron kang ring. Ring to the right, your love is alive. Oh! Your love is alive daw, Pisces. Oh, kumukuti-kutitap itong iyong love life ngayong araw na ito. Nafe-feel ko may ring. No? Ibig sabihin, ito ay confirmation para sa iba sa inyo. Yan. Kung nagdadalawang isip kayo dyan sa person na yan, sa relationship ninyo, fret no more. Ibig sabihin lang ay sincere itong person na to. Ito ay malalim na commitment, engagement. So, pwedeng iba sa inyo dito, dyan na kayo papunta, or yan na ngayon yung current na kalagayan ng relationship ninyo. Pwedeng iba makakatanggap ng literal na singsing. Whether engagement ring man yan o hindi. Basta meron ditong confirmation. Ito ay yes. So, kung nag-aabang ka ng kasagutan, naghihintay ka ng, yung kasagutan, ng confirmation, ito na yung confirmation na hinahanap mo. Ang ibig sabihin yan ay yes. Kung ano man yung tinatanong mo sa isip mo right now, Pisces. No? Kasi yung singsing ay simbolo ng, ng commitment ninyo. Yan yun eh. Kung hindi man singsing yan, yung marireceive mo. Basta yan ay confirmation.
patunay, katibayan na ano, na kayo na or loyal siya sa'yo. Naku, may tower card dito. Oh. Panay din ang labas ni Hierophant, no? Ilang signs na inakakuha ng ganyan. Okay, pwede may water sign energy dito kapareho mo. Cancer, Scorpio, Pisces. So, mukhang ano to ha? Attractive. Pwedeng single pa yan. Heartthrob ang dating sa akin. And attractive talaga siya. Alam mo yun, yung bukod sa ano, charming kasi siya eh. Tsaka, bukod sa good looking, popular, and ano, romantic. Oo, may pagka-romantic to. Kung sino man to. Hindi ko alam kung ito yung jowa mo o ikaw. Basta. Babae man to o lalaki. No? So, ayan. Kung manliligaw mo yan ako, ang gwapo siguro. Parang nafe-feel ko parang malakiano ribs nung bata pa. Yung ganun kagwapo. At saka yung tamang madali kang may in love sa kanya. O, tapos may kotse pa. O, malay mo, successful din siya at an early age. Hindi ko alam eh. The Tower. Ito, may shocking. May shocking moment ngayong araw na ito para sa Pisces. So, inano ko na, inispoil ko na. Oh. Pero kahit na si Tower talaga pag dumating sa iyan, alam mo yun. Unprepared ka. Basta hindi ka handa dito sa bagay na mangyayari ngayong araw na to kung ano man yan, Pisces. Positive man yan, yarn o negative, no? Susurpresahin ka ni Tower. Sana maganda, no? Sana maganda. Basta, maano ka dito, magugulat ka na lang dito sa pangyayari na yan. Hierophant. So, pwedeng kasal. Uy, tingnan mo to, wedding cake to. Oh my God, may kinalaman to sa kasal mo, sa engagement mo. Ang lakas ng energy, oh. Hierophant, Tower, tas ring, engagement, wedding cake. Hierophant is also about wedding. So, sana good news ha. Nakakabahan ako dyan sa Tower mo. No, sana naman kung ano yung panggulat na yan, yung something na ikakashock mo, sana in a positive way na lang. No? Sana. Kasi parang ang lakas talaga ng ano eh. O baka naman ikakasal ka na, magugulat ka na lang, magpo-propose na tong person na to sa'yo. Kasi si gwapo, ayan o, si ganda o si gwapo, babae man yun o lalaki. Depende sa nanonood. Kung babae ka, edi lalaki to. Kung lalaki ka, edi babae to. Or kung LGBT ka, edi same sex mo. O ayan na, walang discrimination dito sa channel ko. Ano pa man gender ninyo. Huwag nyo na lang pansinin minsan yung picture kasi minsan yung any gender yan. Kung babae ka, ibig sabihin yung counterpart mo. Okay? Maliwanag. So, ayan. Pwedeng nangangamoy kasal ito. Basta merong something na kinalaman sa kasal and meron ding something na ikakasurpresa, ikakashock mo. Sana positive. Meron ding 8 of Pentacles dito. Okay, so very dedicated. This is an energy ng pagiging committed talaga. Tignan mo, ang linaw ng mga cards mo. Ring as a sign of commitment. Pentacles, 8 of Pentacles, sign of commitment. No? Alam mo, kung ikaw man to or yung person mo, napaka-dedicated ninyo. Talagang to, alam mo yon, all out, 100% ito. Seryoso yan, napipil ko. Kasi nakafocus talaga siya dun sa ginagawa niya o kung ano man to binibigyan niya ng focus. Dedicated yan, puro yan. Gaya ng sabi ko, ito na yung confirmation na hinihintay mo eh. Ito na. Ito na yung sign. Tingnan na natin closing message mo, Pisces, bago mamatay ang battery ng aking camera. Okay, closing message mo, come together. Uy, Beatles Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Parang baliktad yun. Many hands make light work o work light. O, diba? Working as a team helps get the job done. O, ayan, hindi mo kailangan soloyin yung mga bagay na
na hindi mo dapat solohin. May mga time na kailangan mo talaga ng tulong ng iba, teamwork. Kahit gaano man daw kabigat yung trabaho nyo dyan or ikaw, ma-accomplish mo yan sa tulong ng iba. Basta nagtutulong-tulong kayo, meron kayong teamwork, may cooperation, may unity, ay kahit anong task pa yan ay napagtutulungan ninyong ma-accomplish. Diba? Wag mong i-underestimate yung power ng teamwork. Ayan ha. So, mag-reach out ka kung talagang kailangan mo ng tulong. Pisces, so ito yung mga energies na nakuha natin dito sa gabi mo sa araw na to. Don't forget to like and share, Pisces. Don't forget to subscribe. Kung hindi pa nakaka-subscribe, take care and God bless.